Magandang gabi PNT Stories. Gusto ko lang magbahagi ng kwento at sana mapili. Ako si Daniel. Matagal na rin noong huli akong umuwi sa probinsya namin. Lumaki ako doon noong bata pa ako. Pero simula nang mag-college at magtrabaho sa Maynila, bihira na akong makabalik. Kaya nitong bakasyon, naisipan kong bisitahin si Lolo. Siya na lang kasi ang naiwan sa lumang bahay namin sa baryo. Pagdating ko pa lang, may kakaiba na agad. Sobrang tahimik na parang walang maririnig kahit hangin. Wala ring ilaw. Brown out pala sa buong baryo. Tanging liwanag lang ay galing sa mga gasera at kandila sa loob ng bahay. Timing ka talaga, apo. Ngayon pa nawalan ng kuryente, sabi ni Lolo. Napangiti na lang ako kahit medyo kinakabahan. Iba kasi ang dilim sa probinsya. Hindi tulad sa syudad na kahit gabi may ilaw pa rin kahit papano. Dito, literal na itim. Parang may bumabalot sa'yo. Pero sa unang araw, okay naman. Nagkwentuhan kami, kumain ng simpleng hapunan at naglibot ako sa bakuran habang may natitirang liwanag pa ang langit. Pamilyar ang lugar, pero parang may nagbago. Parang may nakatingin kahit wala naman akong makita. Pagsapit ng gabi, mas lalong naging kakaiba ang pakiramdam. Habang inaayos ko ang higaan ko, biglang nagsalita si Lolo. Daniel, pag may marinig ka mamaya o may makita ka, huwag mong papansinin. Medyo nagtaka ako. Ha? Anong ibig mong sabihin, Lo? Matulog ka na lang agad. Mas mabuti yun. Hindi na siya nagpaliwanag. Medyo kinabahan ako, pero pinilit kong huwag pansinin. Siguro naman may mga hayop lang sa paligid. Mga pusa, aso o kung ano man. Probinsya to. Normal lang yun. Kaya pinatay na ni Lolo ang ilaw ng gasera at humiga na kami. Makalipas ang ilang minuto, hindi ako makatulog. Naninibago ako sa tunog ng kuliglig, sa ihip ng hangin, sa langit na sobrang dilim na parang walang katapusan. At higit sa lahat, sa sinabi ni Lolo, "Huwag mong pansinin." Paulit-ulit sa isip ko, hanggang sa may narinig ako. Mahina lang sa una, parang kaluskos. May gumagalaw sa labas ng bahay. Napadilat ako. Nakahiga lang ako pero pakiramdam ko, bumilis yung tibok ng puso ko. Pinilit kong tumingin sa tabi ko. Mahimbing na ang tulog ni Lolo. Hindi man lang gumagalaw. Baka hayop lang yun, sabi ko na lang. Pero habang tumatagal, lumalakas yung tunog. Hindi na siya basta kaluskos. Parang may naglalakad. Dahan-dahan, paikot sa bahay. Para bang may paan na tumatapak sa tuyong lupa. Nanlamig ang buong katawan ko. Ayoko sanang tumingin. Ayokong sundin ng curiosity ko. Pero hindi ko napigilan. Dahan-dahan akong bumangon. At doon, sa gilid ng dingding ng kahoy, may maliit na siwang. Isang manipis na pagitan kung saan sumilip ang kaunting liwanag mula sa labas. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero lumapit ako at sumilip. Sa una, wala akong nakita. Kadiliman lang. Hanggang sa bigla akong napatigil. May nakita ako. Dalawang mapupulang mata. Nakatitig diretso sa akin mula sa labas. Hindi gumagalaw. Hindi rin kumukurap. At parang matagal na akong pinagmamasdan. "Lo!" Napasigaw ako. Napaatras ako at bumagsak sa sahig. Nagising si Lolo sa sigaw ko. "Ano yun?" Nanginginig kong tinuro yung siwang. May mata. May nakasilip.
Mabilis siyang tumayo at lumapit. Sumilip siya. Ilang segundo, tapos umatras siya. Pagkatapos, natawa siya. Hindi yung normal na tawa, kundi yung parang sanay na. Lo, may nakita ko. Pulang mata. Normal na yan dito. Putol niya sa akin. Parang wala lang. Kaya't pinapatulog kita agad para hindi mo makita. Lalo akong kinilabutan. Anong ibig mong sabihin? Normal? Pero hindi na siya sumagot. Humiga na lang siya ulit at parang hindi na rin siya natulog. Makalipas ang ilang minuto, bumalik ang kuryente. Nagkailaw na ang buong bahay. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kahit bumalik na ang ilaw, hindi na nawala sa isip ko yung nakita kong mapupulang mata. Pakiramdam ko, kahit maliwanag na, may parte pa rin ng paligid na hindi naaabot ng liwanag. Tahimik lang si Lolo sa tabi ko. Hindi siya nagsasalita. Lumipas ang ilang minuto, hindi ko na napigilan. Lo, mahina kong tawag. Napabuntong hininga siya bago sumagot. Alam ko, nakita mo na. Ano yun, Lo? Tanong ko. Umupo siya, saka sinindihan ulit yung gasera kahit may ilaw na. Parang mas komportable siya sa ganong ilaw kaysa sa kuryente. Matagal na yun dito. Bago ka pa ipinanganak, nandyan na yan. Hindi ako umimik. Nakikinig lang ako. Hindi sila tao. Mga nilalang ng dilim. Nilalang? Tumango siya. Lumalabas lang sila kapag walang liwanag. Kaya kapag walang kuryente sa baryo, mas aktibo sila. Bakit nandito sila? Hindi ko rin alam kung saan sila galing. Pero sabi ng matatanda noon, matagal na raw silang nakatira dito. Hindi lang natin nakikita kapag may ilaw. Yung mga mata, yun ang paraan nila para magmasid. Mahilig silang sumilip, manood. Manood? Oo. Tinitignan nila ang mga tao, lalo na yung mga bagong dating o matagal nang hindi umuuwi. Pero nananakit ba sila? Umiling si Lolo. Hindi sila nananakit. Nandyan lang sila, nanonood, nananakot. Kung papansinin mo sila, mas lalapit. Kung sisigawan mo, mas tititig. Kung lalapitan mo, mas lalo silang lalapit sa'yo. Hindi na ako nagsalita. Bigla kong naalala yung eksaktong nangyari. Kung paano ako sumilip. Kung paano ko sila tinitignan. Parang may mali akong nagawa. Kaya kita pinapatulog agad. Para hindi mo na marinig. At lalong hindi mo na makita. Natahimik kami pareho. Hanggang sa... Lo, kanina parang mas malapit sila. Mahina kong sabi. Dahan-dahan siyang napatingin sa siwang na tinuro ko kanina. At doon ko nakita, saglit lang, may dumaan na anino sa siwang. Pareho kaming napatingin. Pero nawala agad. Dahan-dahang tumayo si Lolo at isinara ang siwang gamit ang isang lumang tela. Matulog ka na, sabi niya. Pero sa pagkakataong yun, alam kong pareho na kaming hindi matutulog. Kinabukasan, parang normal lang ulit ang lahat. Naglabasan na rin ang mga kapitbahay. May mga batang naglalaro sa labas. Sinubukan kong tanungin ng ibang tao tungkol doon. Pero iisa lang ang sagot nila. Ngiti at iwas. Parang ayaw nilang pag-usapan. Nanatili pa rin ako sa probinsya hanggang matapos ang bakasyon ko. Sa mga sumunod na gabi, sinunod ko na ang sinabi ni Lolo.
Natulog ako agad. Hindi na ako sumilip. Hindi na ako nakinig. At hindi ko na ulit nakita yung mapupulang mata. Pagbalik ko sa Maynila, pinilit kong kalimutan yung karanasan ko doon. Pero hanggang ngayon, naaalala ko pa rin. Hindi ko talaga makakalimutan yon. Ako si Gian at kasama ko noon ang girlfriend ko na si Lian. Nagdesisyon kaming mag-travel papuntang Bicol. Gusto namin magpahinga, lumayo sa ingay ng Maynila at mag-enjoy sa tahimik na probinsya. Maayos naman ang biyahe namin noong una. Habang palalim ang gabi, unti-unting kumukonti ang sasakyan sa kalsada. Yung dating maliwanag na highway, napalitan ng mahabang stretch ng daan na puro dilim. Iilang poste lang ang may ilaw at minsan pa patay pa. Ang tahimik na, sabi ni Lian habang nakatingin sa labas. Napansin ko rin, parang ibang klaseng katahimikan. Hindi lang basta walang tao, parang may nakamasid. Matulog ka muna, mahaba pa biyahe natin, sabi ko sa kanya. Tumango siya at sumandal sa upuan, pero ako, hindi ako mapakali. Habang nagmamaneho ako, napansin kong parang paulit-ulit ang itsura ng dinadaanan namin. Parehong puno, parehong poste na kumikislap ang ilaw. Kanina pa ba tayo dito? Bulong ko sa sarili ko. Sinilip ko ang oras sa dashboard. Eksaktong 3:00. Biglang may malamig na hangin na pumasok kahit sarado ang bintana. Napaayos ako ng upo at doon ko napansin may kung ano sa gitna ng kalsada. Sa una, akala ko basurang tinangay lang ng hangin. Pero habang papalapit ako, unti-unti itong nagkaroon ng hugis. Maliit, nakahiga, tapos gumagalaw. Napakabig ako ng manibela ng bahagya. Gian, ano yan? Biglang sabi ni Lian. Gising na pala siya. Hindi ako nakasagot dahil malinaw kong nakita. Isang sanggol. Nangingitim ang balat at nakahiga sa gitna ng kalsada, sa gitna ng dilim. Ihinto mo, baka iniwan yan, sabi ni Lian. Hindi to normal. Walang mag-iiwan ng bata sa ganitong oras, sabi ko sa kanya. Medyo kinakabahan ako. Gian, please, baka mamatay yan, halos maiyak niyang sabi. Napatingin ulit ako sa sanggol. Hindi ito umiiyak, hindi gumagalaw, nakatingin lang diretso sa amin. Doon ako kinilabutan. Pero sa gitna ng takot ko, nanaig ang awa ni Lian. Dahan-dahan kong inapakan ng preno. Huminto ang sasakyan. Ilang metro lang ang layo sa sanggol. Walang hangin, walang kahit anong ingay. Bilisan natin. Lian, may mali, babala ko. Pero binuksan niya ang pinto. Wala na akong nagawa. Napabuntong hininga ko at sumunod na rin. Habang papalapit kami sa sanggol, lalo akong kinabahan. Kasi habang lumalapit kami, parang ngumiti ito. Hindi ko mapaliwanag yung ngiti na yon. Hindi siya ngiti ng isang normal na sanggol. Habang papalapit kami, lalo kong napansing hindi ito umiiyak, hindi nanginginig sa lamig. Nakatitig lang siya sa amin, parang may hinihintay. Gian, buhatin na natin, sabi ni Lian. Wait lang. Hahawakan ko sana siya para pigilan, pero huli na. Lumuhod si Lian malapit sa sanggol. Ako naman, ilang hakbang lang ang layo, pero ramdam ko na may mali. At biglang gumalaw ang sanggol. Hindi normal. Bigla itong umangat ang ulo, tapos tumingin diretso sa akin. Yung mata niya, hindi pang bata, parang matanda, mukhang galit. Lian, umatras ka,
sabi ko. Pero huli na. Sa isang iglap, tumalon ng sanggol, diretso sa akin. Hindi ko naisip kung paano nangyari. Basta naramdaman ko na lang na may mabigat na kumapit sa braso ko. Aray! Yung sanggol, hindi na siya mukhang sanggol. Nakadikit siya sa braso ko. Ang lakas ng kapit. Parang kuko ng hayop ang bumaon sa balat ko. Ramdam ko yung hapdi. Sinubukan kong tanggalin, pero lalo siyang kumapit. Tapos kumagat siya sa braso ko. Napapikit ako sa sakit. Parang may puwersang hindi ko mapaliwanag. Hindi siya normal. Alisin mo yan, Gian, sabi ni Lian. Sa sobrang adrenaline, napasigaw ako at buong lakas na hinablot ang nilalang. Umalis ka! Natanggal ko siya. Tumilapon siya sa kalsada, pero imbis na umiyak o gumapang, tumayo siya. Doon ako tuluyang kinabahan. Hindi na siya sanggol. Yung katawan niya, kakaiba na ang hugis. Parang hindi tama ang pagkakabuo. Yung ulo niya, nakatagilid habang nakatingin sa amin. Ngumisi siya ulit. Tapos sa isang iglap, tumalon siya papunta sa masukal na damuhan sa gilid ng kalsada at nawala na parang bula. Gian, may dugo ka. Tumingin ako sa braso ko. Malalim ang kagat, dumudugo, at mas lalong kinatakot ko. Parang nangingitim ang paligid ng sugat. Alis na tayo, mahina kong sabi. Hindi na kami nag-usap pa. Pareho kaming nanginginig habang sumasakay sa kotse. Pagkasara ng pinto, agad kong pinaandar ang makina at pinahururot ang sasakyan palayo. Hindi ko na nilingon. Ayoko nang malaman kung may sumusunod pa. Pero habang nagmamaneho ako, napansin ko sa rearview mirror. May dumaan na anino sa likod ng kotse. Gumagapang at sandaling tumigil na parang nakasunod. Hindi ko na sinabi kay Lian. Hindi ko na rin tinignan ulit. Matapos yun, nakarating naman kami sa pupuntahan namin. Pero hindi ko makakalimutan ang karanasan naming yun. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Kahit ilang dekada na ang lumipas, malinaw pa rin sa isip ko na parang kahapon lang nangyari. Ako si Berto, at noong panahong yun, mga bandang huling bahagi ng 1970s. Bata pa ako, mga 12 taong gulang. Simple lang ang buhay namin. Wala pang modernong ilaw sa bawat bahay. At kapag nawalan ng kuryente sa buong lugar, talagang dilim ang umiiral. Walang kahit anong bakas ng liwanag, kaya gasera lang ang ginagamit namin. Araw ng tag-ulan nun, maulap ang langit buong hapon at ramdam naming mga bata na baka may bagyo na naman sa gabi. Magkakasama kami noon mga magkakalaro sa labas. Nagtatago-taguan at nagtatakbuhan. Hanggang sa tawagin kami ng mga magulang namin pa uwi. Umuwi na kayo, baka mag-brown out, sabi ng nanay ko mula sa bintana. Tumawa lang ako noon. Sanay naman kami sa dilim. Gabi na nang mangyari. Habang kumakain kami sa loob, biglang kumurap ang gasera. Sumabay doon ang pagputok ng isang malayong kidlat. At kasunod nun, puro kadiliman. Walang ilaw ang buong paligid. Walang ilaw sa kabilang bahay. Walang kahit anong liwanag sa kalsada. Tahimik, pero may kakaibang tahimik. Yung pakiramdam na parang may nakatingin sa loob ng bahay mo kahit nakasarado ang pinto. Berto, huwag kang lalabas, sabi ng tatay ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kinabahan ako bigla. Lumipas ang ilang minuto, nakaupo lang kami sa sahig, tahimik, habang hawak-hawak ng nanay ko ang kandila. Tapos narinig namin, yapak.
Malayo pa pero papalapit. Mabigat. Isang hakbang na parang sumasalo ng buong lupa sa bigat. Napahinto si tatay. May tao ba sa labas? Bulong ko. Hindi siya sumagot. Pero ang mga aso sa labas, isa-isa silang tumahol. Tapos biglang tumahimik. Parang may isang bagay na pinatahimik silang lahat. Sa butas ng bintana, sumilip ako kahit pinipigilan ako ng nanay ko. Wala akong makita sa una, kadiliman lang. Pero maya-maya, may gumalaw sa pagitan ng mga puno. Doon ko siya nakita. Hindi siya tao. Isang napakalaking anino. Nakatayo sa gilid ng liwanag ng kidlat. Sa isang kisap ng liwanag, nakita ko ang paa niya. Hindi normal ang sukat. Parang isang buong katawan ng tao. Pero paa pa lang niya. Mas mataas siya kaysa sa mga puno. Hindi siya gumagalaw agad. Parang nakikiramdam lang. Tapos yumuko siya ng konti. At sa pagyuko niya, tila umangat ang lupa. Biglang pinatay ng tatay ko ang kandila. Huwag kang sisilip. Bulong niya sa akin. Nanginginig na. Pero huli na. Dahil sa isa pang kidlat, nakita ko ulit siya. Mas malinaw na ngayon. Isang higante. Hindi lang basta malaki, kundi parang hinugot mula sa mismong dilim ng bundok. Ang mukha niya, hindi ko maipaliwanag. Parang wala, pero nararamdaman mong may matang nakatingin sa'yo kahit wala kang makita. At sa sandaling yun, parang tumigil ang oras. Bigla siyang gumalaw. Isang hakbang lang, pero sa laki niya, parang gumalaw ang buong kagubatan. Tapos isa pang hakbang hanggang sa unti-unti siyang nawala sa likod ng mga puno. Tapos katahimikan na ang nangibabaw. Parang wala nangyari. Kinabukasan, akala ko panaginip lang, pero may mga bakas sa lupa sa gilid ng kagubatan. Malalalim, parang hinukay ng isang bagay na sobrang bigat. Walang aso na lumapit. Walang bata na naglaro sa lugar na yon. At kami, hindi na rin kami lumabas kapag patay ang ilaw sa gabi. Hanggang ngayon, bumabalik sa isip ko ang gabing yon. Iisa lang ang tanong ko. Kung nakita ko siya noong bata pa ako, nasa na kaya siya ngayon? Hello sa lahat. Ako si Gab, 32 years old at isang security guard. Sanay na ako sa night shift, mga tahimik na gabi, iilang tao lang at paminsan-minsang kaluskos na normal lang sa trabaho. Pero iba ang gabing yon. Bigla akong napatawag ng supervisor ko bandang hapon. Gab, ikaw muna papalit kay Joel. May emergency daw kasi. Sa sementeryo ka muna tonight. Hindi ako tumanggi. Trabaho yun eh. Kahit medyo alanganin ang lugar, wala naman akong choice. Kaya iniisip ko noon, sementeryo lang naman yan. Ano bang nakakatakot? Bandang alas 7 ng gabi, dumating ako sa lugar. Sobrang tahimik. Yung tipong maririnig mo kahit sarili mong paghinga. Ilang poste lang ang may ilaw. At karamihan pa sa kanila, mahina na. Parang anytime, mamamatay. Lumapit sa akin yung matandang caretaker bago siya umuwi. Mag-iingat ka, iho. Sabi niya, seryoso ang muka. Bakit po? Tanong ko. Medyo napangiti pa. Basta, kapag may narinig ka, huwag mong papansinin agad. Hindi ko na pinansin masyado. Sanay na ako sa mga ganyang pananakot. Pagsapit ng alas 8, nagsimula na akong mag-ikot. Dahan-dahan ako naglalakad sa pagitan ng mga nicho.
Bitbit ang flashlight ko, tinatamaan ng ilaw ang mga lapida. Iba't ibang pangalan, iba't ibang taon. May mga bago, may mga luma na halos hindi mo na mabasa. Sa una, okay lang. May hangin, may mga dahon na gumagalaw. Normal lang. Pero habang tumatagal, parang may kakaiba. Napansin ko habang naglalakad ako, parang may sumusunod sa akin na tunog ng yabag. Huminto ako. Tumigil din. Baka pusa lang yan, sabi ko sa sarili ko. Nagpatuloy ako sa paglakad, pero ilang hakbang pa lang, narinig ko ulit. Eksaktong kasabay ng hakbang ko. Bigla ko napalingon. Wala. Puro nicho lang. Tahimik. Walang tao. Napailing ako. Guni-guni lang yan, Gab, sabi ko sa sarili ko. Pero hindi ko maiwasang kabahan. Mas sinigpitan ko ang hawak ko sa flashlight habang umiikot ako sa mas madilim na parte ng sementeryo. Yung halos wala ng ilaw ng poste. Doon ko napansin, may isang nicho na bukas ang gate. Luma na yon. Parang family tomb. Bahagyang nakaawang ang bakal na pinto at tumutunog ito habang hinahampas ng hangin. Lumapit ako para isara. Parte ng trabaho ko yun. Paglapit ko, tinutok ko ang ilaw sa loob. Madilim. Pero may nakita akong parang anino sa loob. Parang may taong nakatayo. Napaatras ako ng konti. Hello? May tao ba dyan? Tawag ko. Walang sumagot. Ilang minuto akong nakatayo lang. Nakatutok ang ilaw sa loob. Tapos biglang nawala yung anino. Naglaho lang. Bigla akong kinilabutan. Hindi na to tama. Bulong ko. Agad kong sinara ang gate ng nicho at nagmadaling umalis sa area na yon. Pagtingin ko sa relo ko, 10:00 pa lang. Mahaba-haba pa ang gabi. At doon nagsimula ang pakiramdam na hindi na ako nag-iisa sa lugar na yon. Nagpatuloy ako sa pag-iikot ko. Pilit binabaliwala ang nararamdaman. Hanggang sa biglang namatay ang lahat ng ilaw. Brown out. Naging ganap na madilim ang buong sementeryo. Tanging hawak ko na lang na flashlight ang nagbibigay liwanag. At sa gitna ng katahimikan, may narinig ako. Isang mahina pero malinaw na tunog. Mahinang pag-iyak. Hindi ko alam kung saan nanggagaling. Babae. Napatigil ako. Yung pag-iyak, mas lumakas. Hindi na siya yung tipong guni-guni lang. Malinaw na malinaw. Babae. Humihikbi. Parang nasasaktan. Dahan-dahan kong inikot yung flashlight ko. Nasaan ka? Tawag ko. Walang sumagot. Pero yung iyak, biglang lumapit. Kanina nasa kanan ko. Ngayon, parang nasa likod ko na. Mabilis ako napalingon. Pero wala. Bigla akong nakaramdam ng malamig na hangin na dumaan sa likod ko. Kahit wala namang galaw ang mga puno. At doon ko narinig isang bulong. Sobrang lapit sa tenga ko. Bakit mo ako iniwan? Napatalon ako sa gulat at napasigaw. Sino yan? Agad kong tinutok ang flashlight sa likod ko. At doon ko siya nakita. Isang babae. Nakatayo sa pagitan ng mga nicho. Mahaba ang buhok. Basa. Nakatakip sa muka. Nakasuot ng puting damit na parang luma na. Hindi siya gumagalaw. Nakayuko lang. Pero kitang-kita ko, gumagalaw yung balikat niya. Umiiyak siya. Hindi ako makagalaw. Parang napako ang paa ko sa lupa. Lumapit ka, sabi niya. Umiling ako. Hindi ako lalapit. Doon siya unti-unting nag-angat ng ulo. At nung tinamaan ng ilaw ng flashlight ang mukha niya, wala siyang mata.
Yung bibig niya, nakangiti. Napaatras ako at sa isang iglap nang mapakurap ako, nawala siya. Anong... Hindi ko na natapos dahil biglang may humawak sa balikat ko. Malamig, basang-basang kamay. Dahan-dahan ako napalingon at nakita ko siya ulit. Sa likod ko na, sobrang lapit. Amoy lupa, amoy bangkay. Sumama ka na sa akin, bulong niya. Doon na ako tuluyang nataranta. Tinulak ko siya at napasigaw habang tumatakbo. Hindi ko na alam kung saan ako dumadaan. Natatamaan ko na ang ibang mga nicho. Habang tumatakbo ako, naririnig ko siya. Hindi lang isa, marami na sila. Iba't ibang boses. May umiiyak, may tumatawa, may bumubulong. Dito ka na. Huwag ka nang umalis. Kasama ka na namin. Hindi. Sabi ko habang tumatakbo ng sobrang bilis. Bigla akong nadapa. Sumubsob ako sa lupa. Nabitawan ko ang flashlight ko. Umiikot ito habang nakaturo sa iba't ibang direksyon. At sa bawat ikot ng ilaw, may nakikita ako. Mga aninong nakatayo sa paligid ko. Mga taong walang muka. May ilan na nakayuko. May ilan na nakatingin sa akin. Unti-unti silang lumalapit. Hindi ako makahinga. Hindi ako makatayo. Hanggang sa biglang tumapat ang ilaw sa harap ko. At nakita ko yung babaeng una kong nakita kanina. Nakatayo lang siya. Nakatingin sa akin. Tapos bigla siyang ngumiti ulit. At sabay-sabay na nagsalita ang lahat ng nasa paligid ko. Sa amin ka na. Kahit nangihina, pinilit kong tumayo. Agad kong pinulot ang flashlight. At kahit nanginginig ang tuhod ko, wala na akong pakialam. Ang alam ko lang, kailangan kong makalabas. Tumakbo ko ng tumakbo hanggang sa makita ko yung gate ng sementeryo. Halos hindi ko na maramdaman ng buong katawan ko. Pagdating ko sa gate, agad ko itong itinulak. At doon, biglang bumalik ang ilaw. Nawala yung mga iyak, pati na rin yung mga boses. Pero hindi na ako tumigil. Lumabas na ako ng sementeryo at tumatakbo pa rin kahit nasa kalsada na ako. Hindi na ako lumingon, hindi na ako bumalik. Kinabukasan, dumiretso ako sa opisina. Sir, hindi na po ako babalik doon. Ano nangyari? Basta, hindi na ako babalik. At pagkatapos nun, nag-resign ako. Hanggang ngayon, hindi ko makalimutan ang gabing yon. Magandang gabi po. Ako si Leng. Mahilig talaga akong mag-travel, lalo na sa ibang bansa. Para sa akin, doon ko nararamdaman na buhay ako. Kaya nung nakaipon ako, isa sa mga unang pinuntahan ko ay Thailand. Gusto ko kasi maranasan yung culture nila. Temples, pagkain, at syempre, yung mga liblib na lugar na hindi masyadong dinadayo ng turista. Unang mga araw ko sa Bangkok, okay naman. Masaya, maingay, tapos maraming tao. Pero hindi ako kontento doon. Gusto ko ng mas tahimik, mas authentic. Kaya lumipad ako papuntang Chiang Mai. Doon nagsimula ang hindi ko makakalimutang karanasan. Nag-check-in ako sa isang maliit na guest house sa gilid ng bundok. Simple lang. Kahoy ang structure. May maliit na beranda at tanawang gubat sa likod. Sabi ng may-ari, tahimik daw doon. Walang istorbo. At tama siya. Sobrang tahimik. Unang gabi, wala namang kakaiba. Nakaupo lang ako sa beranda
umiinom ng tsaa habang nakikinig sa kuliglig. Pero may napansin ako, parang ang hangin biglang lumamig kahit hindi naman ganun kalamig ang panahon. Hindi ko pinansin. Kinabukasan, nag-tour ako sa mga templo. Maganda, peaceful, pero habang nasa isang lumang templo ako, may isang matandang babae na nakatitig sa akin. Hindi siya ngumiti, basta nakatitig lang. Bigla niya ako nilapitan. "Don't stay long in the forest house," sabi niya sa broken English. Napakunot ang noo ko. But why?" Umiling lang siya, parang natatakot sabihin. Tapos iniwan niya ako na parang may hinahabol. Akala ko tinatakot lang ako. Pero pagbalik ko sa guest house, doon na nagsimula yung hindi normal. Gabi na, mga 12:00. Wala nang ilaw sa paligid. Tanging ilaw lang ng maliit kong lampara. Habang nakahiga ako, may narinig akong kaluskos sa labas. Parang may naglalakad sa kahoy na beranda. Una, akala ko pusa lang. Pero paulit-ulit, parang mabigat na yabag. Dahan-dahan akong bumangon. Tinignan ko ang bintana. Walang tao. Pero yung lampara ko, biglang kumurap. Tapos may kumatok. Isang beses lang. Tapos wala nang sumunod. Pero ramdam ko na may nakatayo sa labas. Hindi ako sumilip. Pinatay ko na lang yung ilaw at nagtalokbong sa kumot kahit sobrang init ng katawan ko. Akala ko doon na matatapos. Pero pagsapit ng madaling araw, nagising ako sa bigat ng hangin. Parang may nakaupo sa dulo ng kama ko. Hindi ako makagalaw agad. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko. At doon ko nakita na may anino sa gilid ng kama ko. Hindi malinaw ang muka, pero mukhang nakayuko ito sa akin. Wala akong marinig na tunog. Wala ring gumagalaw. Hanggang sa maramdaman ko na parang may malamig na kamay na humawak sa paa ko. Doon na ako napasigaw. Pagtingin ko ulit, wala na. Pero bukas na ang pintuan ng kwarto ko. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kinabukasan, umalis agad ako sa guest house. Hindi ko na kinaya. Kahit hindi pa tapos ang booking ko, lumipat ako ng mas maingay at mas mataong lugar sa Chiang Mai City proper. Doon ako medyo napanatag, pero hindi pa doon nagtapos. Tuwing gabi, kahit nasa maayos na hotel na ako, may isang bagay pa rin akong napapansin. Yung tunog ng kahoy na hakbang sa labas ng bintana, parang sumusunod pa rin. Hindi ko na tinapos yung buong Thailand trip ko sa paraang gusto ko sana. Imbis na temple hopping at nature trips, sa mga malls at crowded tourist spot na lang ako nagstay hanggang umuwi. Pagbalik ko sa Pilipinas, doon ko lang sinubukang mag-research. May mga lumang kwento pala tungkol sa ilang forest guest house sa Chiang Mai. Mga lugar na itinayo malapit sa dating execution grounds at abandoned settlements. May mga turista raw na talagang nakakarinig ng yabag kahit walang tao. Hindi ko alam kung totoo lahat yon. Simula noon, kahit gaano ko pag gusto mag-travel ulit, lagi kong tinitignan muna kung saan ako matutulog. Kasi minsan, hindi lang pala lugar ang problema, kundi yung mga hindi mo nakikitang kasama mo sa loob ng kwarto. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Gado. Hindi ko inakala na sa simpleng business trip ko papuntang Isabela, may madadala akong alaala na hindi ko gustong balikan. Gabi na ako nakarating sa lungsod. Pagod sa biyahe, antok at gutom. Wala na akong masyadong napili, kaya ang pinasukan kong tuluyan ay isang lumang hotel sa gilid ng highway. Hindi naman mukhang delikado, pero ramdam mong luma na talaga. Yung tipong pagpasok mo pa lang, kakabahan ka na. Tahimik ang reception. Isang matandang babae lang ang nag-abot sa akin ng susi.
Room 407. Sabi niya sabay iwas ng tingin. Napansin ko pa yon, pero hindi ko na pinansin. Gusto ko lang magpahinga. Pagpasok ko sa kwarto, maayos naman. Lumang tiles, lumang aircon na maingay, at mabigat na kortina. Unang ginawa ko, diretsong higa sa kama. Pagod na ako. Bandang 12:00 ng madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa ingay, kundi dahil sa lamig. Sobrang lamig. Yung aircon, nakapatay na pala. Pero parang may malamig na hangin pa rin na galing sa banyo. Nakatitig lang ako sa kisame. Tahimik ang buong kwarto, maliban sa isang bagay. Tumutulo ang tubig sa banyo. Ang weird, kasi naalala kong sinarado ko lahat bago ako humiga. Pinilit kong baliwalain, baka may leak lang. Pero maya-maya, may narinig akong tunog na hindi lang basta patak ng tubig. Parang may naguhugas ng kamay. Napabangon ako. Sino yun? May tao ba dyan? Tawag ko. Walang sumagot. Tumigil ang tunog. Sandali lang. Tapos, bumukas ang gripo. Biglaan, parang may kamay na nagbukas ng todo. Napabangon ako sa kama. Ramdam ko na yung kaba sa dibdib ko. Pilit kong nilakasan ng loob ko. Baka naman may sira lang talaga. Tumayo ako, dahan-dahan papunta sa banyo. Habang papalapit ako, lumalakas yung malamig na hangin. Hinawakan ko ang doorknob. Basa, parang kakatapos lang hawakan ng kung sino. Binuksan ko. Walang tao. Naka-on ang ilaw ng banyo, pero kumikislap. Yung salamin, basang-basa, parang may nagbuhos ng tubig. At ang pinakakinilabutan ako, may bakas ng kamay sa salamin. Hindi basta fingerprint, buong palad. Parang may taong nakatayo doon kanina. Kaninong kamay to? Bulong ko. Tapos biglang nag-moist ang salamin. Parang may huminga mula sa loob. Dahan-dahan, may lumitaw na sulat. Hindi malinaw sa simula, pero habang tumatagal, isang salita ang nabuo. Lumabas. Napaatras ako ng todo. Natamaan ko yung pinto sa likod ko. Hindi na ako nagdalawang isip. Tumakbo ko palabas ng banyo. Kinuha ko ang susi, pati cellphone ko. Kahit hindi ko na inayos ang gamit ko, dumiretso ako sa pinto. Habang binubuksan ko yon, narinig ko ulit sa likod ko. Yung gripo, bumukas ulit. Hindi ko na inalam kung ano yon. Lumabas ako ng kwarto at tumakbo sa hallway. Pagdating ko sa reception, gising pa rin yung matandang babae. Tumingin siya sa akin. Umalis na po ako sa room 407. Sabi ko. Hindi siya nagsalita. Hindi ko alam kung bakit. Pero ang ginawa ko, umalis na ako sa hotel na yon. Matapos yun, hindi ko na tinapos ang travel ko. Umuwi na ako sa amin. Dahil ayoko na ulit maranasan yung naranasan ko doon. Hindi ko inakala na ang bakasyon ko sa Palawan ang magiging pinaka-kinakatakutan ko sa buong buhay ko. Isang linggo na lang ako sa Puerto Princesa noon. Solo travel lang ako. Gusto ko lang sana ng katahimikan, dagat at konting reset sa buhay ko. Maganda ang lahat sa umpisa. Malinis ang tubig, mabait ang mga tao, at parang ang gaan ng hangin tuwing umaga. Hanggang sa sumama ko sa isang island hopping tour. May isang maliit na isla na hindi kasama sa plano ko. Pero sabi ng bangkero, pwede tayong dumaan kahit saglit. Pero wag kang lalayo sa dalampasigan. Wala raw gaanong turista doon kasi may mga kwento na may mga kakaibang nakikita sa tubig. Pero tumatawa lang siya habang sinasabi yon.
Akala ko biro lang. Bandang tanghali kami dumating. Puting buhangin, tahimik na paligid at napakalinaw ng dagat na parang salamin. Ang sarap maglakad sa mababaw na tubig. May ilang kasama akong turista na nagpipicture, naglalaro sa alon. Normal lang lahat. Hanggang sa napansin ko na unti-unting humina ang ingay. Ako naman, naglakad palayo ng konti sa grupo. Hanggang umabot sa part na mas malalim na ang tubig. Hanggang tuhod, tapos bewang. Ang weird. Ang lamig bigla kahit mainit ang araw. Doon ko siya unang nakita. Sa una, akala ko, anino lang sa ilalim ng tubig. Parang gumagalaw sa ilalim ng surface. Dahan-dahan, paikot-ikot. Pero habang nakatingin ako, mas lumilinaw siya. Hindi siya isda, hindi rin tao. Parang hugis tao, pero mali ang galaw ng katawan niya. Parang hindi buo. Ang buhok niya, kung buhok man yon, ay parang damong lumulutang sa ilalim ng tubig kahit wala namang alon. Napatigil ako. Bigla siyang huminto sa paggalaw. Tumingin siya pataas, diretso sa akin. Ramdam ko kahit malayo, parang alam niyang nakatingin ako. At sa isang iglap, ngumiti siya. Malapad, masyadong malapad. Dahan-dahan siyang umangat sa tubig. Hindi umahon ng buo. Parang sinadya lang niyang ipakita ang mukha niya sa ibabaw ng alon. Isang segundo lang. Isang segundo na tumama sa utak ko na hindi ko makakalimutan. Tapos bigla siyang lumubog. Napaatras ako ng mabilis. Doon lang ako nakasigaw. Doon lang bumalik yung boses ko. May nakita ako. May tao sa ilalim. Pero nung lumingon ako sa mga kasama ko, normal lang sila. May nagbibiruan pa. May nagpipicture pa. Parang ako lang ang nakaranas ng lahat. Sinubukan kong ipaliwanag, pero tawa lang ang sagot nila. Baka isda lang yan. Paranoid ka lang. Pero alam ko ang nakita ko. Hindi yun isda. Hindi yun optical illusion. Pagbalik namin sa bangka, tahimik lang ako buong biyahe pabalik. Ramdam ko pa rin yung lamig sa tuhod ko kahit wala na ako sa dagat. Pagbalik namin, hindi ako nakatulog ng maayos. Tuwing ipipikit ko ang mata ko, nakikita ko yung ngiti niya. Yung sobrang lapad. May isang lokal na nakausap ko sa hotel kinabukasan. Nabanggit ko yung isla. Bigla siyang tumahimik. Tapos sabi niya lang, may mga lugar sa Palawan na hindi dapat ginagambala. Hindi lahat ng nasa tubig ay isda lang. Ayun lang yung sinabi niya. Hindi na rin ako nagtanong. At matapos yun, umuwi na rin ako ng Maynila.